Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Sister Jolina Cahigaw mula sa CRC San Pedro Daughter Church. Narito tayo muli upang simulan ng araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na inyong ipinagkaloob sa bawat isa. Naway patuloy niyo kaming samahan at patnubayan sa aming pagninilay-nilay ng inyong mga salita. Buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isang nakikinig at ito po ay kanilang maging gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat Lord sa kalakasan at pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin. Muli Lord, ikaw ang maitaas at mabigyang kapurihan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong umaga ay matatagpuan natin sa Deuteronomy 12 verse 1 to 4 na may pamagat na The Command to Destroy Canaanite Places of Worship. Ating basahin ang mga bersikulo. Verse 1, ito ang mga tuntunin na kailangan ninyong sundin sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Verse 2, gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa itaas ng mga bundok, sa mga burol at sa lilim na mga punong kahoy. Verse 3, gibain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ng kanilang mga sinasambang haligi, sunugin ang mga imahe ng kanilang diyosang si Ashira, durugin ang kanilang mga Diyos-Diyosan at alisin sa lugar na iyon ang anumang bakas nila. Verse 4, at sa pagsamba ninyo sa Diyos ninyong si Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. Sa ating mga bersikulo na binasa, nagpapahayag ito na dapat nating sundin ang mga ipinag-uutos sa atin ng Panginoon bilang kanyang mga lingkod. Inutos ng Panginoon na gibain at sirain ang mga lugar na pinagsasambahan na itinatag ng mga dating tao na naninirahan doon. He commanded them to destroy the pagan altars, idols, and high places of the nations they are displacing. Hindi dapat sila umayo sa ginawa ng mga taong pinalitan nila sa lugar na iyon. Dagdag pa, kagaya ng paulit-ulit na sinabi sa mga kabanata ng librong ito, ang pagsamba sa Diyos ay dapat gawin sa isang lugar na banal at lugar na kanyang pinili para magpahayag ng kanyang mga salita. Tunay nga na sa ating buhay, we cannot serve two masters. We can only serve God who takes away our sins. Ang Panginoon lamang ang dapat nating sambahin at bigyan ng karangalan dahil siya lang ang nag-iisang Diyos at wala ng iba pa. Siya ang makapangyarihan sa lahat na kayang gawin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Truly, we can't imagine our life without God, kaya tayo ay manatiling tapat sa ating paglilingkod sa Kanya. Siya ay tapat at sapat sa ating mga buhay at hindi nagbabago sa kanyang pangako. Kaya't lagi nating isapuso ang kanyang mga salita at piliin natin lagi na sumunod sa lahat ng pinag-uutos niya sa atin nang bukal sa ating mga puso at walang pag-aalinlangan. Bilang pagtatapos, ang ating binasa ay isang paalala sa bawat isa sa atin na ang ating pagsamba ay dapat mula sa ating mga puso at huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Bilang isang lingkod ng Panginoon, gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang mabigyang kapurihan at kaluwalhatian ang nag-iisang Diyos na may akda ng ating buhay. Ang ating pagsamba ay nagpapakita ng ating pagmamahal, pananampalataya at pagsunod sa nag-iisang Diyos na dakila sa lahat. Ngayon po, tayo ay dumakong muli sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa katagumpayan ng aming programa ngayong umaga. Patuloy mo Lord na pagpalain ng bawat isang nagpapagal sa kanilang paglilingkod sa iyo. Tunay nga Lord na ang mga salita mo ang nagsisilbing lakas at gabay sa aming mga buhay. Patuloy kang maghari at magliwanag sa puso at buhay ng bawat isa. Muli Lord, salamat po sa araw na ito. Kayo na po ang siyang manguna sa amin sa buong maghapon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni
ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.